shishare ako ng isang maiksing mensahe na pinamagatan kong The Given Power. The Given Power. Yan po ay makikita natin sa John chapter 1 verse 12. Yan po ay very familiar verse, no? John chapter 1 verse 12. Sabi po yan, no? But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Yan po ay siguro yung iba po sa inyo o marami sa inyo ang narinig na o maybe some of you can recite by heart ang John 3:16, no? Kasi ang John 3:16 po may be the most famous verse in the Bible, no? Maybe. I'm not sure, but there's a possibility that chapter 3 verse 16 is the most popular and most famous verse in the entire Bible. And it is certainly the most memorized piece of scripture. Because when I got saved, that is the very first verse that I was able to memorize. John 3:16. Sa English, na-memorize ko yan. Pati sa Tagalog, na-memorize ko yan. At hanggang ngayon, memorize ko pa rin. No? Ah, sa Tagalog, ang John 3:16 ay itinranslate o sabi po nito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan o sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man, no, kahit sino, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala, mataba, payat, no, pangit, hindi masyadong pangit, magandang itsura, hindi masyadong magandang itsura. Lahat ng klase ng tao is what this verse mean, no? Sabi niya, no, ang ganda, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng mithiin ng Panginoon, ang mithiin ng Diyos kung bakit isinugo niya at ibinigay niya sa atin ang kanyang anak. Alam po natin kung sino yan, ha? Si Jesus po yan. At alam naman po natin na si Kristo ay namatay, no, in our behalf. At ang layunin po ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? At ang isa pa, no, dito po sa John chapter 1 verse 12, pakibasa nga Brother Tim o Brother TJ ang John chapter 1 verse 12, no, sa Tagalog or English, okay lang 'yan. Pakibasa ang John chapter 1 verse 12. Ito po ang sabi, Pastor. Dadapwat ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap ay pinagkaloob niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Yan. Sa King James Version sa English, ito ang sabi, but as many as received him, to them, no, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Sa Tagalog, the version na nakopya ko ay ang pagkakasalin ay subalit. No? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Grabe yung ganda. Okay? Tapos even to them that believe on His name. Kahit na sila na nanampalataya sa kanyang pangalan. Now, lahat po na nanampalataya kay Kristo, no? Nanampalataya kay Kristo, lahat. Walang tira diyan, lahat. No? Through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Lahat ng tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay naging mga anak ng Diyos. Yan po yan, ha? Yan pong John chapter 1 verse 12 ay ito po yung pinaka-excellent na summary ng gospel. Ibig sabihin ng summary ay
masyadong mahaba ang explanation ng gospel, pinaiksi at sinamarize. At nung sinamarize ay ito na ang sinabi, "But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even," no, kahit na sila, "even to them that believe on his name." Now, this is described using the Greek term exousia. Yan, Greek na salita yan, exousia, na kadalasan ay isinasalin o translate sa salitang entitlement. Na kapag tinalog natin yung word na entitlement ay karapatan. So, ibig sabihin, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay binigyan ng karapatan. Yan po ay nanggaling sa Grego, ang salita o Greek word o term na exousia. Yan, ano? Binigyan ka ng karapatan. At kapag binigyan ka ng karapatan, pwede mong i-enjoy yan. Kapag binigyan ka ng karapatan, sa'yo yan. No? May kasulatan pa yan. At meron pang down payment yan. Sabi ng banal na kasulatan, ang banal na espiritu ay binigay bilang down payment, no, sa kaligtasan na ating tinanggap sa pamamagitan ng pagtanggap at pananampalataya kay Kristo. Ay napakaganda. Now, there are spiritual honors. No, meron pang spiritual honors given to all believers. Kaya lahat po ng mga mananampalataya dito at yung mga hindi pa mananampalataya, mamaya pagka ikaw ay nanampalataya o kahit ngayong oras na to ay inisip mo at isinapuso mo na ikaw ay nagsasabing nananampalataya ako sa Panginoong Hesus. Yan, kasama ka na kagad dyan, no? Kasama ka na doon sa binigyan ng spiritual honors. Oh, no? Grabe yan mga kapatid, mga kaibigan, ha? Binigyan ka ng spiritual honors simply, no, on the basis of being part of that family. Now, what family that is? That is the family of God. Pamilya ng Diyos yan. No, spiritual honor. Now, ano ang ibig sabihin ng spiritual honor na yan? Ang ibig sabihin po nito ay that is high respect or great esteem for someone. No? So, ibig sabihin, ang mga Kristiyano ay tinitingala na, no? Ino-honor na dahil sa tayo ay kasama sa pamilya ng Diyos. Yan. No matter how simple you are, no matter about what your status in life here, basta as far as God is concerned, spiritually, you are honored already. At ang tawag natin dyan sa honor na yan ay spiritual honor. By honoring another, you are saying you see great value in them. O tingnan nyo mga kapatid, kanina nadaanan ko yung great value o yung value. Ibig sabihin po nito mga kapatid, kung halimbawang abogado ka, o kaya ay engineer ka, o kaya ay estudyante ka, o misis ka, o mister, o anak kaya, no? Ano man ang kalagayan mo sa buhay, kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, ikaw ay madadagdagan ng value. Actually, ang value na daidagdag sa iyo ay hindi po pangkaraniwan. Sapagkat great value po yan. Ang sabi, no? Kaya, sinabi kong great value kasi yung word na to implies the power to do something. No? Meron ka ng kayang gawin na dati hindi mo kayang gawin. Di ba value yun? Na dati hindi mo kayang unawain, pero ngayon naintindihan mo na. Dati hindi mo kayang lakaran, pero ngayon kaya mo ng lakaran. Dati kapag walang pagkain sa bahay, mainit ang ulo mo, nangaaway ka. Pero ngayon hindi na. Di ba great value yan? Yung mga pagbabago na nangyayari sa ating buhay, pwedeng araw-araw o tuwing linggo o buwan-buwan o taon-taon, yan po ay nagdadagdag sa value natin. Kaya nagiging mahal ang nagiging presyo ng isang Kristiyano. Okay? Napakaganda. Now, by becoming a child of God doesn't simply result
in privileges. Kasi baka isipin natin, meron tayong privilege kasi naging Kristiyano tayo. No, hindi po. No? We are not privileged people. No? Kundi tayo po ay pinagkalooban ng spiritual power. No? Spiritual power. Now, ano po yung mga spiritual power na to? Anong kahulugan ng spiritual power na to? Okay? This power is the power to love. Ayan yan. Kaya, ang mga Kristiyano, napansin po ninyo, mapagmahal ang mga yan. O dito nga sa atin eh. Diba? Nagtatanong nga tayo eh, kapag wala kang load, hindi mo kayang mag-online at mapanood dito kasi nga, online tayo eh. Kami po dito ay nag-o-offer na kami ang magpapadala ng load sa kaninong taong walang kakayahan para maabot tayo. Bakit ginagawa namin yan? Ano bang pakinabang namin dyan? Dahil po sa pag-iibig namin yan sa inyo. Pag-ibig po yan sa kaluluwa, mga kaibigan. No? Tapos, hindi lamang yung kapangyarihan natin o yung power natin sa pag-ibig, kundi yung power natin sa ating humility, yung pagpapakumbaba natin bilang mga Kristiyano. No? Kahit ano pa ang profesyon at mataas na naabot ng isang tao, kapag kaya na nakakilala sa Panginoon, maybe that person is not perfect. Hindi ko pala dapat ginamit yung maybe. I'm sure na yung taong yan ay hindi perfecto, pero I'm sure na ang taong yan ay kayang magpakumbaba. No. Sigurado po yan. At yan po ay isa sa mga value ng isang anak ng Diyos. No? Yung kapangyarihan niya para umibig, kapangyarihan niya para magpakumbaba. Lalo na ang pagpapakumbaba po, mga kaibigan at mga kapatid, ay strange ito. No? Ito po ay hindi sabihin natin natural na nakakaibat o nakadikit sa atin. No, hindi po yun. Hindi po natural yan sa tao. Kahit sinong tao, hindi po natural yan. Kasi ang natural po natin ay tayo yung mga mayayabang. Pero kapag ka naging Kristiyano na tayo, ang Diyos ay bibigyan ka ng power of humility. O isa pa is the power to offer compassion. Ang compassion po ay walang translation sa salitang Tagalog. Pero merong translation ng dalawang salitang Tagalog na pagsasamahin. Okay? Kasi sa English, isang word lang eh. Compassion. Kapag ka marunong ka ng English, maintindihan mo kaagad. Okay? So sa Tagalog po ng salitang compassion, mga kapatid, ay pag-ibig at awa combined. Ganda, di ba? Ganda, di ba? Yan ang compassion. At yan po ay ikinabit ng Diyos sa lahat ng mga anak ng Diyos. Na yan pong taong yan, bagamat mabagsik yan before, bagamat yan po ay walang puso nung siya hindi pa mananampalataya, pwedeng ang taong yan ay walang awa, gano'n, pero magbabago yan. Bakit? Kasi yan ay isa sa mga power na ibibigay ng Diyos kapag kaanak ka na ng Diyos. Isa yan sa mga spiritual power. Yan, yung maawain ka pero kasama ang pag-ibig. Kaya kapag ka naawa ang Kristiyano, kikilos siya na igagawa ng paraan. Ganun yan. Kasi hindi lang siya maawain eh. Mapagmahal na rin siya. Okay? Tapos isa pa, ito pa matindi dyan, no? Na kapag ka-Kristiyano na ang tao, kaya talagang very valuable na ang taong ito kapag siya naging Kristiyano na because of spiritual power. Kasi binigyan siya ng power to forgive. Kahit na ang taong ito, dati, hindi marunong magpatawad, pero pagka totoong naging Kristiyano yan. No? Hindi po yung mga Kristiyano na sinasabi natin sa bibig lang. Yung totoo, yung totoong naging anak ng Diyos, Kasi may mga peke, mga salita lang eh. Pero yung totoo. Bakit ko sinasabi? Kasi naging totoo sa akin eh. Dati wala akong pakialam. Nung hindi pa ako mananampalataya, pero kita mo, ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa kanya, napakadali. Bakit? Kasi that is one of the powers that God gave to a person who became a child of the Lord. Kasama yan sa spiritual power. At itong spiritual power na ito cannot influence by force. Ibig sabihin, hindi po ito napapasa atin kasi sinakal tayo o tinutukan tayo ng
kutsilyo o ng baril, no? Maawa ka, magpatawad ka, hindi po ganoon, no? It can only influence by virtue. Yan. Ito po ay nanggagaling power to, no? At ito po ay nanggagaling sa influence ng virtue. Ngayon, ang Bible po ay nagbanggit tungkol sa virtue, no? At makikita po natin yan sa 2 Peter chapter 1 verse 15 at ito po kasi ay isa sa mga matututunan ng isang anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos ay nag-a-attend ng Bible study yan, tama? Ang anak ng Diyos ay nag-a-attend sa podcast na ganito, no? Ang anak ng Diyos ay nag-a-attend ng church. At sa church, sa Bible study o sa podcast na ganito, ay paminsan-minsan ay nabubuksan itong verse na to ng 2 Peter chapter 1 verse 5. Okay? Hayaan natin si Brother TJ ang magbasa niyan. 1 Peter chapter 1 verse 5. Sa Ingles man o Tagalog, okay lang yan. Okay? Tingnan ho ninyo, ha? Tingnan ninyo mga kapatid, ang ganda nito, ha? Tingnan ninyo. Sige. Brother TJ, ha? 2 Peter chapter 1 verse 5, mga kapatid. Ito po ang sabi, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Hanggang 7. Okay po. And to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Yan, no? Yan po. Ang ganda, oh. And beside this, giving diligence. Ang ibig sabihin po ng giving diligence ay magbigay ng buong sipag. No? O kaya ay sikapin. Kaya sa wikang Tagalog ay dahil dito sa verse 5 ng 2 Peter chapter 1, sa wikang Tagalog, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. Tama, no? Mananampalataya na, Kristiyano ka na. Kasi ang requirement po para maging Kristiyano ay manampalataya lang sa Panginoon. No? Maniwala ka lang kay Kristo, Kristiyano ka na. Pero ang instruction ng Bible, kapag ka Kristiyano ka na o mananampalataya ka na, idagdag mo sa pananampalataya mo ang anong mga bagay, yung mga virtue. Yan, no? Ano po yung virtue na yan? Yung mga kabutihan. Ito yung mga mabubuting pwede mong idagdag sa iyong pananampalataya. Ayan, ano? Ano yon? Kabutihan oh. Sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, patience yan. No? Gusto mo nang awayin, gusto mo nang sampalin, pero hindi mo sasampalin. Bakit? Kasi nagtitimpi ka. Kapag ikaw ay Kristiyano, bagamat maiksi ang iyong pagtitimpi, pero pwedeng humaba yan. Kasi pagsisikapan mo nga eh. Di ba? Magbibigay ka ng buong sipag para idagdag itong mga mabubuti o kabutihang asal na ito sa iyong pananampalataya. Hindi para maligtas kasi ligtas ka na nun. Kasi ang kaligtasan po ay pananampalataya lang At bilang mananampalataya, idadagdag mo itong mga mabuting asal na ito. Kaya kapag ka-Kristiyano ka, ang value mo ay tataas at lalo pang tataas ng tataas kasi may instruction sa Bible na pagsisikapan mo Magbibigay ka ng buong sipag no? Na magdagdag sa iyong pananampalataya. At ito nga nabanggit natin. Kasama diyan ang pagpipigil at sa iyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Magiging patatag ka. Sa iyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa iyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. Ganda, di ba mga kapatid? At sa iyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Yan. Ngayon, babalikan po natin yung John chapter 1 verse 12. Okay, sabi po rito, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Di ba? Even to them that believe on his name. No? Ikaw ay palataya saan? Sa kanyang pangalan. Okay? Katalakayin naman natin dito yung pangalan ng Diyos. No? Pagka name o pagka pangalan ng pinag-usapan,
kasama dyan ang legal document. Kasi pagka ipinanganak ka, may legal document yan eh. No? Kasama dyan ang conversion. Okay? At itong pangalan na ito po'y simbolo, no, ng person na yun. Sino yung person na yun? Yan si Kristo, na siya ay anak ng Diyos at siya ang namatay at nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kasalanan. Para imbes na tayo ang mamamatay sa ating kasalanan, no, inako na lang niya. Siya na lang ang namatay upang tayo'y mabuhay. Another value na naman yan, mga kapatid. No? Na tayo ay nananampalataya, hindi lang sa pananampalataya, kasi merong mga taong naniniwala sa pananampalataya. Pananampalataya saan? Hindi po pananampalataya sa pananampalataya, kundi pananampalataya sa pangalan. Yun po yung person ng ating Panginoon. Yan. Kapag kasi pangalan ng pinag-usapan dyan, alam naman natin ang pangalan ng tagapagligtas natin, unang ating Panginoon ay Jesus, di ba? Kapag binanggit yung pangalan ni Jesus, ang tinutukoy dyan ay si Jesus. At ang tinutukoy doon ay kung sino siya at ano siya at anong kaya niyang gawin para sa iyo. Yan, para ako, ang pangalan ko ay Elmer. So kapag kasi ginamit ang pangalan ko si Elmer, ang tinutukoy dyan ay yung kung sino ako, ano ako, at ano ang mga characteristics ko, at ano ang aking makakayahan. No, yung kabuuan ng aking pagkatao ang tinutukoy. Yun po yung kay Kristo. Na may pangalan siya, kapag pangalan ni Jesus ang ginamit, kasi nananampalataya tayo sa pangalan ni Jesus, di ba? Ang tinutukoy doon ay yung kaya niyang gawin o yung ginawa na niya para sa atin. At sino siya at ano siya. Alam natin, nanggaling siya sa langit. Siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos at siya ay nagtataglay ng lahat, no? Omnipotent eh. Ibig sabihin, pinakamakapangyarihan siya. Yun ang tinutukoy natin doon. Okay? At yun ang tagapagligtas natin. Okay? So the name of Jesus is not a magical formula, but faith in the name of Jesus. Yan. Pagka-name. Yan, ano? Hindi po sa pananampalataya, kundi pananampalataya sa pangalan ni Jesus means trust in His person, no? His sacrifice, at His salvation. Tatlong bagay yan. Kapag pangalan ni Jesus ang pinaglagakan mo ng iyong pananampalataya. Tatlong bagay yan. Pagtitiwala sa kanyang person, kung sino siya. Pagtitiwala sa kanyang pagsasakripisyo at pagtitiwala sa kanyang pagliligtas. Ayan. Now, this is not for absolutely everyone. No? This is not for absolutely everyone. However, this verse, no, verse na ito specifies that this power, yung power po na yan ay sinabi natin kanina, right o karapatan, is only, no, only extended to those who believe in Him. Sabi kasi sa John chapter 1 verse 12, di ba? Na extended itong karapatan na ito na maging anak ng Diyos, no? Only, no? Extended lang ito. Hindi po sa lahat ng tao extended ito. Hindi po sa lahat ng tao ibinigay ito, mga kapatid, ha? No? Extended lang to, ibinigay lang itong karapatan na ito. Itong karapatan na ito ay itong mga taong ito lamang ang nagtataglay. Sino po yon? Yung mga tumanggap kay Kristo. Yan, yung mga tumanggap lang po kay Kristo ang nagtataglay ng ganitong karapatan. Kaya kami ako, no? Kasama ako diyan at lahat ng mga Kristiyano o mga tumanggap ng ganitong klaseng karapatan ay merong puso na katulad ko. Naniniwala ako diyan. Ano yung puso na yon? Na sana yung kaibigan niya, kamag-anak niya, mga kakilala niya ay, no, tumanggap din kay Kristo. Yan. Kaya sa gabing ito,
bago po tayo magtatapos ay gusto ko pong magbigay ng maiksing imbitasyon. Sabi, bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos pagka ikaw ay nanampalataya o kaya ay tumanggap. Either of the way. Kasi hindi ka naman tatanggap kung hindi ka naniniwala. Di ba? Yan. Either of the way. Naniniwala ka o tumatanggap ka. Either of the way. Ngayon sa gabing ito. Ang aking imbitasyon ay meron po ba sa atin dito ang magsasabing sa gabing ito, naniniwala ako kay Kristo or tinatanggap ko si Kristo. No? Si Kristo, pangalan niya yun no? Yan. Pagka Kristo na yan po ay pananampalataya kay Kristo. Ang ibig sabihin po niyan ay nagtitiwala ka sa Kanya at sa Kanyang naging sakripisyo para sa iyo at sa Kanyang pagliligtas. Naniniwala ka. Ngayon, sino rito ngayon na naniniwala? Pagka sinabi mong naniniwala ako, ligtas ka noon. Yan po ang sinabi ng Diyos, mga kaibigan.